Ngayon ay makikita natin ang isang taong nagngangalang Roar at nalaman natin na naglalakbay siya kahit saan para pumatay ng mga zombie. Kasalukuyan siyang pumapasok sa isang tindahan at nakitang may isang zombie na nakakulong sa isang refrigerator. Agad niyang kinuha ang refrigerator na ito palabas at binuksan ito. Isang babaeng zombie ang lumabas mula rito at nasunog dahil sa araw. Patuloy na pinagmamasdan siya ni Roar habang nasusunog ito at sa huli ay umalis siya. Maya-maya pa, dumating ang gabi at nakatulog si Roar. Napanaginipan niya ang kanyang asawang si Cathy na namatay ilang panahon na ang nakalipas. Agad siyang nagising mula sa kanyang pagkakatulog at labis na nalungkot. Mula rito, nalaman natin na pinatay ng mga zombie ang kanyang asawang si Cathy at kaya naman naglakbay siya upang patayin sila kahit saan. Pumasok si Roar sa isang bahay upang patayin ang mga zombie na naroon. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang zombie sa harap niya at sinimulan itong barilin, ngunit walang nangyari. Nagulat si Roar at lumapit sa zombie na ito para lamang malaman na hindi ito isang zombie, kundi isang normal na batang babae na nagpatiwakal. Ngayon, bago pa makaalis si Roar sa bahay, biglang umatake sa kanya ang isang grupo ng mga zombie. Agad niya silang pinatay at napatumba silang lahat maliban sa isa na umatake sa kanya. Ngunit itinulak siya ni Roar palayo, binaril at tinapos. Maya-maya, nakita natin si Roar na nakaupo sa bubong ng isang bahay, may markang galos sa kanyang baril. Ang bawat galos sa baril ay kumakatawan sa isang zombie na pinatay ni Roar. Habang nakaupo siya, may narinig siyang tunog na nagmumula sa kalye. Tiningnan niya kung ano yon at nakita ang isang babaeng mukhang baliw na nakaupo sa gitna ng kalye. Hawak ng babaeng ito ang isang manika ng bata at sinasabing anak niya yon. Maya-maya pa, dumating ang isang sasakyan ng pulis at huminto sa harap ng babaeng ito. 4 na tao ang lumabas sa sasakyan, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Sam. Isa sa 4 na nagngangalang Mike ang lumapit sa babaeng nakahiga sa lupa upang tingnan kung ano ang problema niya. Ngunit biglang may sumulpot na isang gang sa lugar at binaril si Mike at ito ay namatay. Isa pala itong ambush at ang babaeng nasa lupa ay bahagi ng gang. Lumilitaw ang gang mula sa lahat ng dako at nagsimulang barilin si Sam at ang mga kasama nito hanggang sa mapatay nila ang lahat maliban kay Sam. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Sam at sinubukang saktan ito, ngunit biglang dumating si Roar at sinimulang barilin ang gang, tinapos niya sila isa-isa. Kahit ang pinuno mismo ng gang, si Roar, ay nagawa siyang sugatan, ngunit hindi niya ito napatay. Una niya itong tinanong tungkol sa baliw na babaeng nakahiga sa lupa. Sinabi sa kanya ng pinuno ng gang na ito ay isang babaeng nagngangalang Annabella, isang baliw na babae na nabaliw sa pagkamatay ng kanyang anak. Natagpuan niya ito at ng kanyang gang sa daan, kaya isinama nila ito at sinimulan niya silang tulungan na mag-set up ng mga tambangan para sa sinuman. Iniwan ni Roar ang pinuno ng gang para mamatay at lumayo. Para kay Sam, pumunta siya kay Annabella at sinabihan itong sumama sa kanya sa isang ligtas na lugar para magkasama silang manirahan. Pumayag si Annabella at sumama kay Sam. Pumunta silang dalawa kay Roar at hiniling ni Sam na dalhin sila sa isang lugar kung saan siya at ang kanyang grupo ay nakatira. Bilang kapalit, bibigyan niya ito ng mga pagkain at bala. Pumayag si Roar at isinama nga sina Sam at Annabella at umalis. Maya-maya pa, nakarating silang lahat sa isang lugar na malapit sa kinaroroonan ng grupo ni Sam. Gabi na at nagsimula ng lumitaw ang mga zombie, ngunit hindi ito pinansin ni Roar at nagpatuloy patungo sa bilangguan kung saan naroon ang grupo ni Sam dahil sila ay sumilong sa isang bilangguan. Pagdating ni Sam sa bilangguan, agad siyang nakipag-usap sa isang tao mula sa grupo na nagngangalang Ethan, na kasalukuyang nakaupo sa harap ng mga kamera at minomonitor ang sitwasyon. Sinabi ni Sam kay Ethan na paparating na siya at nasa likuran niya ang mga zombie at kailangan nilang buksan ang gate ngayon para makapasok siya at ang mga kasama niya ng ligtas. Pumayag si Ethan, umalis sa kanyang pwesto at ngayon ay tinipon ang mga kalalakihan ng grupo. Ang unang taong pinuntahan niya ay isang taong nagngangalang Chris, na kapatid ni Mike, na kasama ni Sam at pinatay ng gang. Pagkatapos ay pumunta sila kay Frank, ang pinuno ng grupo, at sa ama ni Ethan. Dinala siya at ang iba pang mga kalalakihan, binuksan ang mga gate ng bilangguan, at sinimulang patayin ang mga zombie kasama si Roar at ang iba pa. Pagkatapos ay pumasok silang lahat sa bilangguan at sinimulang isara ang gate. Sa sandaling iyon, nakakita si Roar ng isang partikular na zombie at nang makita niya ito at sinubukang patayin, ngunit nagsara ang gate. At walang oras si Roar para patayin ang partikular na zombie na ito. Nagtipon sina Frank, Ethan, Chris, at lahat ng kanyang mga tauhan kasama sina Roar at Sam. Tinanong nila si Sam kung ano ang nangyari kay Mike at sa iba pang kasama niya. Sinabi sa kanila ni Sam na lahat sila ay namatay sa kamay ng isang gang at si Roar ang nagligtas sa kanya at nagdala sa kanya rito.
Sa sandaling iyon, isa sa mga nakakainis na tao roon na nagngangalang Dugan ang nagsabi na maaaring kasama si Roar sa gang, ngunit sa huli, hinarap niya sila, pinatay sila. At pagkatapos ay sumama kay Sam dito para patayin sila at nakawin ang lahat ng mga bala at iba pang mga bagay. Sa sandaling ito, naniwala si Chris sa mga salitang ito at nagsimulang akusahan si Roar ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Mike. Ngunit pinatahimik ni Sam ang lahat at kinausap si Frank. Sinabi niya sa kanya na siya, si Mike, at ang iba pa niyang kasama ay nakahanap ng eroplano. Masaya ang lahat. Sina Sam, Mike, at ang mga kasama niya ay unang lumabas upang maghanap ng eroplano para makatakas mula rito at pumunta sa isang kolonya kung saan mga tao lamang ang nakatira at hindi ito nararating ng mga zombie. Kaya, maaari silang lahat pumunta doon at tumira kasama nila. Dinala ni Sam sina Frank, Roar, at lahat sa isang silid at sinimulang ipaliwanag ang mapa ng lokasyon kung saan naroon ang eroplano. Isa sa grupo rito na nagngangalang Vince ay isang piloto at siya ang dapat magpalipad ng mga ito. Napagdesisyonan ng lahat na kinabukasan, pagdating ng umaga, kukunin na nila ang kani-kanilang mga sasakyan at sasakay na sa eroplano. Kinausap ni Frank si Roar at sinabi rito na bukas ay ibibigay niya rito ang lahat ng napagkasunduan nila ni Sam. Ngunit hindi niya ito maaaring hayaang magpalipas ng gabi kasama nila ngayon habang may dala itong armas dahil wala itong tiwala rito. Sa sandaling iyon, medyo nainis si Roar, ngunit hinikayat siya ni Sam na ibigay ang kanyang armas, kaya ginawa naman niya. Dinala ni Ethan si Roar sa lugar kung saan siya matutulog ngayong gabi. Kinausap ni Ethan si Roar at sinabi rito na ang kanyang ama na si Frank ay isang napakabuting tao. Ngunit ginagawa niya ito para lamang maging maingat, hindi para sa ibang dahilan, dahil medyo na-trauma siya simula nang maging zombie ang isa pa niyang anak, ang kapatid ni Ethan, na nagngangalang Raven. Naunawaan ni Roar ang sitwasyon at ngayon ay tinanong niya si Ethan tungkol sa malaking zombie na nakita niya kanina sa gate at gustong patayin. Sinabi sa kanya ni Ethan na ang napakalaking zombie na ito ay hindi katulad ng lahat ng ibang zombie na kilala nila dahil matalino siya at tinipon ang lahat ng zombie sa paligid niya at nakikinig din sila sa kanya sa hindi maintindihang paraan. Tinanong ni Ethan si Roar kung bakit siya nagtatanong tungkol sa partikular na zombie na ito at kung bakit niya ito gustong patayin, ngunit tumanggi si Roar na sabihin sa kanya. Pagkatapos ay umupo si Roar sa selda kung saan siya magpapalipas ng gabi. Sa oras na yon, lumapit si Sam at tinanong siya tungkol sa napakalaking zombie at kung bakit niya ito gustong patayin. Inamin ni Roar na ang zombie na ito ang siyang nagpabago sa kanyang asawang si Cathy na maging zombie, kaya gusto niyang maghiganti dito. Nalaman natin ngayon na ang napakalaking zombie na ito ay nagngangalang Alpha. Maya-maya, nakaupo si Ethan sa harap ng mga kamera at biglang napansin niyang naka-off ang mga kamera. Kinuha niya sina Chris at Frank at ipinakita sa kanila ang nangyari. Hindi niya alam kung sino ang may gawa nito, ngunit maya-maya pa ay narinig nilang lahat ang tunog ng isang taong bumaril. Alam nilang may pumasok na zombie sa lugar at siya ang nagpatay ng kamera. Nakita natin na isa nga sa mga zombie ang pumasok sa lugar at nagsimulang gumalagala para patayin ang sinumang madaanan nito hanggang sa dumating si Roar at tinapos ito. Matapos mamatay ang zombie, natuklasan ng lahat na isa sa mga nakaaway niya ay nasugatan at ngayon ay nagiging zombie din kaya napilitan siyang patayin ito. Kinabukasan, palabas na ang lahat ng bilangguan para pumunta sa eroplano. Ngunit nang buksan nila ang gate ng bilangguan, nabigo sila at hindi ito bumukas. Kaya lumabas sila sa isa pang gate. At narito ang pagkabigla, natuklasan nilang lahat ng mga sasakyang sasakay sana sila mula rito ay sira na. At hinarangan ng mga zombie ang pinto ng garahe nila, kaya naman hindi nila mabuksan ang gate. Napagtanto na ngayon ng lahat na ginawa ito ng mga zombie para hindi sila pumunta kahit saan at para patayin sila habang narito sila. Nagtipon-tipon na ngayon ang lahat sa kwarto ni Frank at nagsimulang mag-isip kung ano ang gagawin nila para makaalis dito. May mga nagsasabing dapat nilang samantalahin ang liwanag ng araw at ilipat ang mga sasakyang ito mula sa harap ng gate, kumuha ng ibang sasakyan at umalis. Pero napakakalokohan ng ideyang ito, dahil sa sandaling maalis nila ang mga sasakyan, darating ang mga zombie sa gabi at ibabalik ang mga ito na parang wala silang ginawa. Pumasok na ngayon si Roar sa usapan at sinabi sa lahat na may ideya siya, na bibigyan siya ng armas at mga pampasabog, at pupunta siya sa hotel kung saan naroon si Alpha at ang kanyang hukbo at tuluyang tatapusin si Alpha. Sa ganitong paraan, lahat ng zombie sa paligid niya ay magkakalat at makakalabas sila rito ng normal at walang zombie na makakasakit sa kanila. Kahit medyo kalokohan ang ideya ni Roar, napagpasyahan ng lahat na ipatupad ito dahil ito lang ang maaaring maging solusyon. Kinabukasan, lumabas si Roar kasama sina Chris, Ethan, isa pang nagngangalang Vlad, at ang pangatlong nagngangalang Drew.
Napagpasyahan nilang lahat na pumunta sa hotel kung nasaan si Alpha at patayin ito. Para naman kay Sam at sa ilan pang iba, napagpasyahan nilang lumabas at maghanap ng mga sasakyan na matatakbuhan mula rito. Nagpatuloy si Roar at ang kanyang mga kasama, at nakita natin na nakarating na sila sa hotel kung saan naroon si Alpha at ang kanyang mga tagasunod. Pumasok sila sa hotel na ito at patuloy na hinanap si Alpha hanggang sa maabutan nila ang isang zombie na pumapatay at kumakain sa kanila. Kaya tinapos nila ito at patuloy na hinalughog ang hotel hanggang sa marating nila ang silong ng lugar kung saan natutulog ang lahat ng zombie at Alpha. Nang oras na yon, kumuha si Drew ng bomba at pinasabog ito sa lahat ng naroon. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isa sa mga zombie ang pumatay sa kanya. Dahil dito, nagising ang lahat ng mga zombie, kaya mabilis na tumakbo at naghiwalay si Roar at ang iba pa. Patuloy nilang pinatay ang lahat ng mga zombie na dumaan sa harap nila habang tumatakbo sila palayo. Nakita natin na sa kasamaang palad ay nakagat si Vlad. Ngunit sa kabila nito, patuloy niyang pinatay ang mga zombie ng buong tapang. Sa oras na ito, nakarating si Roar at Ethan sa bubong ng hotel. Ngunit hindi nila natagpuan si Chris, dahil hindi nila alam na hawak ni Chris ang lubid na dapat sana ay gamit nila sa pagtakas mula sa bubong. Kaya, bumaba sila para hanapin si Chris hanggang sa matagpuan nila siya, at patay na ito ngayon dahil sa mga zombie. Siyempre, nalungkot si Ethan para sa kanya at kinuha ang lubid mula sa kanya. Sa sandaling ito, dumating ang mga zombie at inatake si Ethan, ngunit dumating si Roar at pinatay sila. Isinama niya si Ethan at umalis sila. Pagkatapos ay umakyat silang muli sa bubong upang tumakas mula rito. Ngunit bago pa nila magawa iyon, natuklasan ni Ethan na kinagat na siya ng mga zombie. Kaya sinabihan niya si Roar na puntahan siya at patayin. Napilitan si Roar na patayin siya. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa hotel gamit ang lubid at ang mga zombie ay nasa likuran din niya. Kaya patuloy siyang tumatakas mula sa kanila. Sa sandaling iyon, nakita natin na nakabalik na si Sam sa bilangguan, ngunit isang maliit na kotse lamang ang mayroon siya na natagpuan niya. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Dugan at mayroon ding maliit na kotse. Dahil isang basurang tao si Dugan, inalok niya ang piloto na si Vince na iwan ang lahat at sumama sa kanya sa kotse para kunin ang eroplano. Ngunit tumanggi si Vince. Maya-maya pa, isa na naman sa mga naghahanap ng sasakyan ang dumating sa lugar. At ang taong ito ay may dalang bus na sapat para makatakas ang lahat mula rito. Masaya ang lahat, ngunit hindi lubos ang kanilang kagalakan dahil dumating si Roar kasama ang daan-daang zombie sa likuran niya. Mabilis na sinimulan ng lahat na barilin ang mga zombie, umatras, at pagkatapos ay pumasok sa bilangguan, maliban kay Dugan na nagtangkang tumakas, ngunit napatay. Si Roar at ang iba pa ay pumasok sila sa bilangguan at ngayon ay sinimulang patayin ang mga zombie ng may buong tapang. Sa kasamaang palad, maraming tao ang namatay, kasama na si Frank, ngunit walang sinuman ang sumuko sa kanilang determinasyon, at patuloy nilang pinapatay ang mga zombie. Kung tungkol naman kay Roar, bigla niyang natagpuan si Alpha sa harap niya. Kaya't nabaliw siya at sinimulang atakihin ito. Nagsimulang maglaban ang dalawa ng may matinding karahasan hanggang sa si Roar, na may malaking katalinuhan, ay nagawang akitin si Alpha papunta sa bubong. Pinapasok niya ito sa loob at kaya sinimulan siyang sunugin ng araw. Sa huli, namatay si Alpha sa harap ni Roar. Sa wakas ay naramdaman ni Roar na nakapaghiganti na siya para sa kanyang asawa na ginawang zombie ni Alpha. Sa wakas, natapos na ang lahat at nawala na ang panganib. Pumunta na ngayon si Roar kina Sam, Vince, at sa iba pa at binati sila ng ligtas na paglalakbay at naway ligtas silang makarating sa eroplano at pagkatapos ay pumunta sa lugar kung saan nila gustong manirahan. Tungkol naman kay Roar, sinabi niya kay Sam na magpapatuloy siya sa paglalakbay sa mundo, papatay ng mga zombie hanggang sa maubos niya silang lahat, o kahit man lang hanggang sa maubos niya ang lahat, o kahit man lang hanggang sa pinakamarami hanggat maaari. Tinapos niya ang kanyang pakikipag-usap sa kanila at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At nagpatuloy din si Sam sa kanyang paglalakbay at hindi nila alam kung pagsasamahin silang muli ng buhay o hindi. Dito nagtatapos ang pelikula.